Bakit hindi dumating si Jesus? March 15. Offertory Reading Devotional. Hindi mabagal ang Panginoon tungkol sa kanyang pangako, na gaya ng kabagalang itinturing ng iba, kundi matyaga sa inyo, na hindi niya ibig na sinimulan ay mapahamak kundi ang lahat ay dumating sa pagsisisi. Ikalawang Pedro Kapitulo 3 Versikulo 9. Isang araw sa simbahan, ang mga ngaral ay nagsalita tungkol sa ikalawang pagbabalik ni Jesus. Isa sa mga batang babae ang nasa simbahan ng Sabbath na iyon ay si Vicky. Masayang-masaya siya na marinig na si Jesus ay malapit nang dumating upang wakasan ang paghihirap na nasa sanlibutan. Nawala na kay Vicky ang kanyang pinsan na mahal niya at sabik na siyang umuwi, at handang sabihin sa kanyang mga magulang na si Jesus ay darating, napakalapit na at hindi na magkakaroon ng kamatayan. Sinang-ayunan ng mga magulang na si Jesus nga ay malapit nang dumating. 2 buwan pagkatapos ng talakayan sa pagbabalik ni Jesus, tinanong ni Vicky ang kanyang mga magulang, bakit hindi pa bumabalik si Jesus, samantalang sinabi ng mga ngaral na ang pagdating ng Panginoon ay malapit na. Malungkot na sinabi ng magulang na, oo, si Jesus ay malapit nang dumating, subalit hinihintay niya ang lahat ng mga tao na makarinig ng tungkol sa kanya. Idinagdag pa niya na marami pang mga tao sa sanlibutan na hindi pa nakaririnig tungkol kay Jesus. Kapag ang mabuting balita ay nakarating na sa lahat ng lugar, kagaya ng sinasabi sa Mateo Kapitulo 24 Versikulo 14, darating na si Jesus. Tinanong ni Vicky ang kanyang magulang, ano ang magagawa natin para makatulong sa mabuting balita na makarating sa lahat ng lugar? Ipinaliwanag nila na isa sa mga paraan para mapalaganap ang mabuting balita ay sa pamamagitan ng pagsasauli ng ikapo at mga handog. Sumingit uli siya sa pagtatanong ng iba pang katanungan, nagsasauli ka ba ng ikapo at mga handog? Oo naman, ang tugon niya. Mga kapatid, nais ni Jesus na dumating at wakasan na ang kahirapan na ating pinagdadaanan. Subalit siya ay naghihintay pa sa maraming mga anak niya na makarinig ng tungkol sa kanya at makilala siya. Para ang mga taong ito ay makarinig ng tungkol sa kanya, ang ikapo at handog ay kailangan upang ang mga mangangaral, mga aklat, at mga programa ay masuportahan na makarating sa kanila. Narito tayo bilang bunga ng katapatan ng iba. Panawagan. Hindi mo ba gagawin ang iyong bahagi? Gusto mo bang magbigay para marinig ng iba ang tungkol kay Jesus? Sa pagbabalik natin ng ating mga ikapo at mga pangakong handog, ilagay natin sa huli ang ating mga hangarin, at unahin ang Diyos.